Humicplus, paano nga ba siya gamitin? Hi guys, I'm G of lushlifestyleplants and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. So for today's episode, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin itong Humicplus. But first, ano ba yung Humicplus? Ang sabi dito, Humicplus is a soil conditioner and nagko-contain siya ng humic acid potassium. Ano ba yung nagagawa ng humic acid potassium sa mga plants natin? Actually, yung soil ang tina-target ng humic acid potassium. Ini-increase niya yung NPK levels plus other nutrients para mas maganda yung tubo ng halaman natin. Alam naman natin na NPK is very vital sa pagganda ng mga halaman natin. So, basahin ko lang sa inyo yung recommended usage sa likod. Ang sabi, it may be applied to agronomic and horticultural crops. It may be dissolved in water and applied directly to soil or plants. It can be used as foliar fertilizer to improve the uptake of nutrients. And it is safe to use and there is no overdose as it is a natural product. So, natural product daw siya, so walang overdose, unlike yung mga synthetic or chemical fertilizers. So, sa functions, basahin ko sa inyo ulit. Strengthen the root vitality, promotes quicker seed germination. Better resistance to stress, stimulates existing soil bacteria, enhances production of crop appearance, reduces need for daily watering, loosens clay and binds sandy soil, reduces soil compaction, enhances nutrient uptake, and increases organic matter. So meaning to say, ginagawa din yung buhaghag yung lupa, kaya maganda para sa mga ugat ng halaman natin. So ang sabi dito, pwede mo siyang gamitin 1 to 2 tablespoons per 16 liters of water. Ang nakaprepare lang sa akin dito ay 8 liters of water. So kung gagamitin natin yung maximum amount niya, which is 2 tablespoons per 16 liters, ang gagamitin lang natin dito ay isang kutsara dahil 8 liters lang yung kasya sa timba ko. So kung meron kayo mas malaking timba at mas marami yung halaman ninyo, 2 kutsara per 16 liters. So ngayon, buksan lang natin yung Humicplus. So, buksan ko lang siya in such a way na kasya yung kutsara para madaling i-close din after. So, ito, nabuksan ko na yung Humicplus. Kuha lang tayo ng isang kutsara. And pakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan. Ako for this, I would put, ayan, maitim-itim siya. And parang may mga glitters. Hindi naman glitters, pero kumikinang-kinang. So, ako gagamitin ko lang talaga ay isang kutsara. So ngayon, ilalagay ko na siya dito sa 8 liters ng water. I-mix ko lang, close ko lang po. Gamitin ko na itong kutsara. So i-mix nyo lang siya hanggang sa makuha na yung consistency. Actually, sa palengke na pinuntahan ko, yung sa binilihan ko ng mga halaman recently, meron na silang tinitinda nito na naka-refill. Water na siya na may Humicplus, nakatimpla. Naka-refill siya sa 1.5 liter na lalagyan ng soft drinks. So, binibenta nila yun for 50 pesos. So, I think sulit ka na doon. Pero ito, kung gusto mo ng isang buong sachet, kasi feeling ko sulit to eh. Ilalagay ko po yung link sa Lazada dito sa baba. Kasi yun yung pinakamura na nakita ko sa Lazada and pinakamaraming magagandang reviews and comments. I really felt na legit talaga yung dinilang kong store sa Lazada. And ang dami na rin bumili sa kanila, ang dami nagbigay ng magagandang positive feedback. And sila talaga yung pinakamurang seller sa Lazada. Kasi yung iba, it could take as much as 500 pesos ha. Pero ito, parang 300 something ko lang nabili. Including the shipping fee, parang 450 lang ang binayaran ko dito or 490, parang gano'n. So, yan ako na siya dito. And, ayan, I think okay yung consistency niya. Ayan, para siyang putik. Ayan yung consistency niya. So, gamitin na natin siya dito sa mga bago kong plants. Ito yung mga
hinol ko, binili ko sa palengke na plants. Mga affordable na plants na nabibili sa palengke, di ba? Salin lang ako ng konti dito. Wish me luck. And then, ididili ko na siya dito. Ito yung mga halaman na hindi ko pa nilagyan ng Carabao manure kasi gusto kong makita yung difference sa epekto ng mga halaman ko. So yung ayokong pagsabay-sabayin. Ganun kasi yung style ko eh. Ayoko na magkakamukha yung ginagamit kong pataba kasi gusto ko nga ma-share sa inyo kung ano yung epekto, di ba? Hindi ako magiging certain o definite sa epekto ng halaman kung ginamitan ko siya ng iba. Kung ginamitan ko siya ng ibang pataba. Ayan, nadiligan ko na siya nitong Humicplus. And siguro, although hindi nakalagay yung frequency kung gaano kadalas siya gagamitin, ako susubukan ko siyang gamitan ng once a week. So, ipopost namin yung updates ng mga halaman na nilagyan ko ng Humicplus sa aming Instagram account at lushlifestyleplants, on our Facebook page, lushlifestyleplants, and dito mismo sa YouTube community page, ilalagay namin yung pictures nitong mga halaman na nilagyan ko ng Humicplus. So tandaan niyo po, meron akong 3 mayana and isang golden pothos na ginamitan ko ng Humicplus. I will give you updates dito sa halaman na to. And now, para sa ating Lush and Learn. So sa ating Lush and Learn, we have questions again for this week. Open ko lang yung questions. So, ang una po nating question ay from Carla Marie de la Rama Sales. Ang sabi niya po, "Hi there, pwede po bang 2 ways ang gamitin ng sabay, sugatan and putulin ang top bud at the same time? Thank you." This is a comment or a question on our multiple stems ng rubber tree, kung paano magkaroon ng multiple stems ng rubber tree. Ay, kung nakikita sa camera, doon yung rubber tree na yun. And yeah, mahaba na yung stems niya. Sinubukan ko po siya doon sa aking ruby na rubber tree, pero sadly hindi siya naging effective. So I would suggest na either sugatan mo or putulin mo yung top bud. Kung gusto mo na yung new stem ay manggaling sa baba na portion, medyo baba na portion ng halaman, gamitin mo yung pagsusugat na technique. Kung gusto mo na sa top ng halaman magkaroon siya ng 2 stems, so gagamitin mo yung pagputol ng buds. Next question po ay from Winnie Peñafiel. Ang sabi niya, pwede po ba yan sa roses or ibang flowering plants? Ito po yung question niya sa tamang paggawa ng soilless potting mix. So I would suggest na mag-loam soil na lang po kayo sa mga flowering plants. Hindi naman sila katulad ng mga philodendrons or ng mga monstera or ng Rhaphidophora tetrasperma na kailangan talagang airy, chunky yung soil mix or soilless yung mix. So, pwede na po sila sa loam soil or loam soil with garden soil para mas matipid sa mga flowering plants natin. Next naman ay a question galing doon sa coffee grounds na video natin. Ang sabi, need po ba i-dry pa? Actually, it depends. Sa video ko kasi, hindi ko na siya pinadry. And okay naman siya. Walang nangyaring masamang effect doon sa halaman kahit hindi ko siya pinatuyo. And then, I received comments na yung sa kanila daw, nung fresh nila inilagay yung coffee grounds, inamag siya. So, sa akin, fortunately, hindi inamag yung sa akin, pero sa iba inaamag. So, I would suggest na patuyuin mo pa rin siya just to be sure na hindi amagin yung coffee grounds sa ibabaw ng halaman. So, we hope na meron kayong bagong natutunan sa video natin today. Kung gusto nyo po na masubaybayan ng mga lifestyle videos namin, please do subscribe sa second channel ko, The G. Gabriel. Andiyan po yung link sa description box. Meron din po kaming Facebook group for plant lovers. Kung gusto nyo pong sumali, andyan din po sa description box yung link. Mag-join na po kayo. Meron din po tayong 2 videos dito. Sana mapanood ninyo up next. But thank you for watching and see you on the next video.